Ang asno ni Mang Tasyo. Sa puso ng isang malawak na bukirin, doon nakatira si Mang Tasyo, kasama ang kanyang matapat na kaibigan, si Buriko. Si Buriko ay hindi lang isang asno, siya ang kanyang kasama sa hirap at ginhawa, ang kanyang anino sa ilalim ng sikat ng araw. Isang araw, isang landas na hindi nila karaniwang dinadaanan ang kanilang tinahak. Bigla, sa isang iglap, gumuho ang lupa sa paanan ni Buriko. Sa gitna ng alikabok, isang malakas na iyak ng takot ang umalingaungaw. Nahulog si Buriko sa isang malalim at tuyong balon na natatabunan ng mga damo. Nataranta si Mang Tasyo. Puso niya ikumabog na parang tambol. Sinundan niya ang iyak at natagpuan ang nakatagong panganib. Sumilik siya sa madilim na butas at nakita ang kanyang kaibigan. Buriko, sigaw niya, basag ang boses. Huwag kang bibitaw, kaibigan. Aalisin kita dyan. Pangako. Sinubukan ni Mang Tasyo ang lahat. Nagbato siya ng lubid, ngunit si Buriko ay masyadong nanghihina para kumapit. Tumakbo siya para humingi ng tulong, ngunit tanging huni lang ng mga kuliglig ang kanyang naririnig sa papalubog na araw. Bumagsak siya sa tabi ng balon, tinalo ng pagod at kawalan ng pag-asa. Habang bumabalot ang dilim, isang mabigat na desisyon ang gumuhit sa isip ni Mang Tasyo. Hindi niya kayang isipin na magdurusa si Buriko sa gutom at lamig. Sa luhang dumadaloy sa kanyang mga pisngi, kinuha niya ang kanyang pala. Ito na ang tanging paraan upang wakasan ang paghihirap ng kanyang kaibigan. Pumikit ng mariin si Mang Tasyo at inihagis ang unang pala ng lupa. Isang malakas na kalabog ang narinig mula sa ilalim. Nagulat si Buriko. Naramdaman niya ang bigat ng lupa sa kanyang likod. Ito na ba ang katapusan? Ang tanong niya sa sarili habang nararamdaman ang pagtataksil. Ngunit sa halip na magpatalo sa takot, isang ideya ang sumilay sa isip ni Buriko. Sa isang malakas na pagpag, inalis niya ang lupa sa kanyang likod. Pagkatapos, tinapakan niya ito ng mariin. Naramdaman niya ang sahig na bahagyang tumaas. Isang maliit na pag-asa ang sumibol sa kanyang puso. Sa itaas, patuloy sa paghukay si Mang Tasyo, bulag sa nangyayari sa ilalim. Bawat pala ng lupa ay isang hakbang pababa para sa kanya, ngunit isang hakbang pataas para kay Buriko. Pagpagtapak. Pagpagtapak. Nang sumilip muli si Mang Tasyo, hindi siya makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Ang lupang inakala niyang magiging libingan ni Buriko ay siya palang nagiging hagdanan patungo sa kaligtasan. Napalitan ng pag-asa ang kanyang kalungkutan. Mas binilisan niya ang pagpapala, hindi na para magbaon, kundi para mag-angat. Sa isang huling, malakas na tulak, nakaakyat si Buriko palabas. Sinalubong siya ni Mang Tasyo ng isang mahigpit na yakap, parehong basa ng luha ng kagalakan. Mula sa araw na iyon, natutunan nila na ang mga problemang ibinabato sa atin ay maaaring maging mga batong tuntungan kung hindi tayo susuko. Mag-subscribe na at pindutin ang bell para makatanggap ka ng notifications ng mga maikling kwento, ngunit puno ng aral sa buhay.